introduksyon sa pagsasalin at ilang teorya sa pagsasalin. Dahil ito ay panimulang bahagi, no, bibigyan natin ng kahulugan, no, saysay sa ating lipunan at kulturang Pilipino. Yung konsepto nga ng pagsasalin. Sunod doon naman ay maghahawan tayo ng ilang mga susing salita sa pagsasalin at mga teorya, no, ilang teorya sa pagsasalin at meron ditong ilang halimbawa kung paano natin ilalapat yung yung isang teorya. At ang huli ay yung paghahanda natin kung paano tayo o kailan tayo magsasalin. At ito ay susundan naman nung ikalawang pagbabahagi tungkol sa pagsasalin sa danas ng lipunang Filipino ni Professor Ainar Baez. So, ayan. Hindi ko na po papahabain. Titignan na natin yung unang bahagi. So, yung unang bahagi, tinatalakay niya kung ano nga ba yung pagsasalin. No, kung titignan natin sa diksyonaryo, ang pagsasalin ay isang uri ng paglilipat ng isang bagay tungo sa iba pang bagay, no? Halimbawa, paglilipat ng isang bagay sa ibang lagayan, ano? Halimbawa, yung tubig o anumang uri, no, ng likido, pwede mo siyang isali, no? Halimbawa, yung tubig sa takore, no, isasalin mo siya sa tasa para makapagkape ka, no? O kaya naman yung tirang ulam mula sa pinaglutuan, isasalin mo siya sa bowl, no, halimbawa. O yung tirang ulam sa mas maliit na lagayan ng pagkain, no? So, kung titignan natin yung ideya nito ng pagsasalin, maaari nating iugnay siguro yung nilalaman, no? Halimbawa yung likido o may o anumang solidong bagay, no? Bilang yung quote unquote mismong isasalin mo sa pagsasalinan mo, no? So meron kang pinagmumulan o nauna pinaglagyan nitong solidong bagay na ito o likidong bagay, isasalin mo siya, yung likido o yung solidong bagay sa panibagong lagayan, no? So yun yung traditionally turing natin sa pagsasalin, ano yung pang-araw-araw na gamit siguro ng wika, anong salitang pagsasalin. Pero syempre, titignan natin yung pagsasalin sa perspektiba syempre ng wika, ano. So, dito papasok yung konsepto ng proseso, no? Um, ayan. So, isa siyang proseso. Ano nga ba yung proseso? Masasabi natin na ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat ng isang teksto tungo sa paglikha ng bagong teksto, quote-unquote, bagong teksto sa ibang wika, no? Although china-challenge ni Jacobson, no, yung konsepto ng definition na yun na may kinakailangan may dalawang magkaibang wika, no? Mamaya matatalakay natin yung modelong Jacobson, no? Tungkol diyan. So dahil isa siyang proseso, iisipin natin ano yung mga kinakailangan o necessary steps o na kinakailangang sumailalim ng isang tagasalin, no? At ano-ano nga ba yung mga mahalagang component, no, ng prosesong ito? So meron ka dito sa kahulugan na ito, proseso ng paglilipat ng isang teksto. So mahalaga ng may concept, meron kang isasalin at yung isasalin mo nga ay yung isang teksto na ang may layunin ay paglikha, no, ng bagong teksto. No? So
meron kang teksto at lilikha ka na makakalikha ka ng panibagong teksto gamit na sa ibang wika. So, essentially, parang merong tatlong components dyan. No? So, yung una, yung teksto. Pangalawa, yung mismong paglikha o yung mismong pagsasalin. At yung ikatlo, yung wika. Siyempre, sa prosesong ito, hindi mo maisasantabi na dapat meron ka ring um, tao. No? So, ano yung papel ng tagasalin sa mismong pagsasalin? No, mamayang hapon, pag-uusapan naman din natin yung positionality, halimbawa noong tagasalin sa kaniyang pagsasalin. Sunod naman ay meron din itong mensahe. No? So ito ay proseso ng pagpapalit ng kahulugan ng isang nakasulat na mensahe sa isang partikular na wika tungo sa iba pang wika. Again, itong ikalawang kahulugan ng pagsasalin ay mas nakapaloob na doon sa mismong mensahe o yung sa araling salin ang tinatawag dito ay yung sense. Yung kahulugan ng teksto o noong salita o noong parirala o pangungusap na nais nating isalin. No? So, maaari na yung pagsasalin ay nakatuon ka mismo sa mismong proseso o nakatuon ka sa mensahe. No? Mas pagbibigyan mo ng diin o ng bigat siguro yung mensahe o nais ipahiwatig nitong pagsasalin na ito. No? Ang ikaapat na katangian ng o siguro yung mahalagang bahagi ng kahulugan ng pagsasalin ay yung konsepto natin ng wika. Na napakahalaga no, sa akademikong larang ng pagsasalin na may higit sa dalawang wika na ng pagsasalin. Although sinasabi nga ni Jacobson sa kanyang intralingual translation na maaari namang magsalin sa isang wika. No? Halimbawa, isalin mo ang isang tekstong Filipino sa ibang sociolect o dialect ng Filipino. No? No, halimbawa, yung isang dula, pwede mo siyang, yung isang dula, halimbawa, isang sedisyosong dula, isasalin mo siya sa mula wikang Tagalog yun, isasalin mo siya sa Filipino o isasalin mo siya sa modernong paggamit ng wikang Filipino at konyo. Medyo matatawa ka lang kasi dulang sedisyoso yun, pero konyo na yung yung mga linyahan ng mga ng mga pangunahing tauhan, no? Ayan, so let's make luksa or let's cry. Ganyan. Imbis na tayo lumuksa at tayo humikbit. No? So, sa pagsasalin, ito yung parang apat na mahalagang elemento o kahulugan, no? Na ma-discuss din naman yan sa iba't iba o magagamit din yan o bahagi rin yan ng iba't ibang mga kahulugan sa pagsasalin na yung konsepto nga siya ng isa siyang paglilipat. May isang kahulugan na lipat wika yung turing niya sa pagsasalin. Ang pagsasalin din ay isang proseso. Ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat ng mensahe. Ang pagsasalin ay may mensahe ring kaakibat. At ang pagsasalin din ay may wikang kinapapalooban o may mga kalahok na wika. No? Na syempre, depende kung dalawa o tatlo yung, o isa, dalawa o tatlo yung wika na isasalin natin. So sana medyo nahahawan natin yung unang bahagi no, noong konsepto nga nung pagsasalin. Ngayon, titignan natin yung, ay nakalimutan ko ibanggitin, no, yung maikling kasaysayan ng pagsasalin. Sa mga teksto, sa mga bahagi no, ng kasaysayan ng pagsasalin sa mundo, mapapansin natin na lagi siyang nakafocus sa
Near East Asia, no, sa Mesopotamian region, sa Egypt, sa Greece, no, yung Mediterranean area. At syempre kalaunan lumawak siya sa Europa. Subalit, pag pinag-uusapan natin yung kasaysayan ng pagsasalin sa mundo, hindi dapat natin na isasantabi yung Asia. At kahit yung Africa nga, no? Dahil ang pagsasalin na nangyari siya sa panahon na may kakayahan na yung tao na makapagsalita at makapagsulat, no? So inanak ng kasanayan sa pagsulat, no, ng sa pagsulat o yung mismong writing system, no? Inanak ng pagsasalin inanak ng writing system, sorry, ang pagsasalin. Pero syempre, meron din naman tayong tinutukoy na pasalitang pagsasalin, no, yung oral translation, no? Nakaakibat din naman ito ng oral history natin, oral traditions natin, no? At kahit nga binabanggit din ito ni yumaong national artist Bien Lumbera, no, sa kanyang napakahalagang gawa, no, yung Philippine Literature, a History and Anthology, kung saan binabanggit niya na uh, mahalaga yung pasalitang pagsasalin o mahalaga yung oral traditions, no, para maipasa yung kaalaman. Subalit, no, siguro sa mas mabilisang pagtalakay lamang, no, titignan natin ano ba o kailan ba nagsimula yung quote-unquote pagsasalin, no, batay sa mga nakuhang patunay, no. So, yung unang-una na tinutukoy na siguro lunan o simula ng pagsasalin ay nang makita yung Epic of Gilgamesh, na naisalin siya mula sa kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga Mesopotamian languages tungo sa Asian languages, no? Napatunayan na yung scriptures na naglalaman ng Epic of Gilgamesh ay sa kanilang carbon dating ay umaabot ng 2000 before Common Era, no? Tapos halos siguro mga 500 BC yung Septuagint, no, yung pagsasalin naman ng mga aralin o yung mga bahagi, no, ng Old Testament. At for the longest time ito talaga yung ginamit, no, na basehan halimbawa upang mapakalat nga yung quote-unquote salita ng Diyos, no, sa Old Testament. Tapos, yung siguro isa sa mga unang pagsasalin na may malinaw na layon ay yung ginawa ni Livius Andronicus. No, ang ginawa niya, nagsalin siya ng mga dula mula sa mula sa epikong mga nagsalin siya ng mga dula at tula, no, sa mula sa lumang Latin tungo sa Griego, no, at baliktad, mula sa mga Griegong mga dula at tula tungo sa Latin, no, kabilang yung Odyssey ni Homer, no. Dahil si Livius Andronicus ay isang slave, no, during the Roman Empire, ang layon niya ay ituro, no, sa mga bata o sa mga mag-aaral niya yung napakamatalinhagang wika ng Griego tungo sa Latin, and vice versa.
napakahalaga nung papel nito ni Livius Andronicus dahil napapatunayan niya na hindi lamang sa pagsasalin ng mga mahalagang tekstong panrelihiyon yung sinalin, no? Dahil yung tradisyon ng pagsasalin o yung kasaysayan ng pagsasalin doon sa bahaging ito hanggang siguro sa panahon ni Alfred the Great noong 900, nagsasalin lamang sila ng karamihan sa mga sinasalin ay mga tekstong panrelihiyon, no? At hanggang sa kasalukuyan, ang pinaka nasasaling teksto sa buong mundo ay ang Biblia. Tapos sinusundan lamang ito ng Quran, no? Malapit yung parang agwat nila. So napapatunayan nga na sa mundo ng pagsasalin mula noon hanggang ngayon, isa sa mga yung pangunahing tekstong sinasalin ay may kinalaman sa relihiyon. Si Qumradja, tama ba? Qumravja ay isang monk, Buddhist monk na nagsalin ng mga kwentong bayan, mga aralin, no? Mula sa wikang Sanskrit tungo sa wikang Chino, no? At kalaunan nga naging mahalaga yung papel ni Qumravja para maikalat yung Budismo, no, sa Asia um, mula sa India, no, papunta sa Southeast Asia, sa East Asian region. Ngayon, si Saint Jerome naman, ang tinuturing na patron ng mga tagasalin, sinalin niya yung Biblia at tinawag itong Vulgate, no? At itong Vulgateng ito ay tinuring ng simbahan na pinakamahalaga at pinakatumpak, pinakanaayong pagsasalin ng Biblia. At for the longest time, hindi ako nagkakamali hanggang 1600s, tinuturing yung Vulgate ni Saint Jerome na pinaka mahalagang salin at hindi dapat ito maisantabi ng simbahang Katoliko, no? Si Xuan Zhang naman noong 645 ang isa sa mga si Xuan Zhang ang isa sa mga kinikilalang tagasalin ng Budismo, ng mga tala ng Budismo mula wikang Chino tungo sa ibang mga wika sa Timog Silangang Asya, no, kabilang na yung Vietnamese languages, no, yung mga wika sa hilagang bahagi ng Thailand at Myanmar, no. At kinikilala yung lawak ng kanyang gawain, no, para mas mapakalat no yung paniniwalang Budismo sa Asia, no? Parang sinusundan niya si Qumravja, no, sa pagsasalin niya sa Asia. Noong 900, nilayon ni Alfred the Great na magkaroon ng translation, no, sa Ingles ng Biblia, no, sa translations ng Bible sa English. At kalaunan nga ay nagkaroon ng malawakang movement, no, ng pag-quote unquote secularize ng Bible, no, kung saan nang kumawalag at umalis ang Britanya sa pamumuno ng Roman Catholic Church,
no, ginamit yung mga salin na kinomisyon at pinasalin siguro o mismo siguro si Alfred the Great din yung nagsalin ng yung Biblia, at ito yung naging salalayan ng Church of England, no. By the 11th to 13th century naman, naging mahalaga yung Toledo School of Translators sa Europa, no, particularly sa Spain, no. Sinalin ng nasa Toledo School of Translators ang mahalagang mga aral, mga libro at dokumento na nakasulat sa wikang Arabic, no? At magsisilbi itong tulay upang unti-unting lumakas ang Espanya bilang economic and political global power during that time. No, so yung Toledo School of Translators kinilala o mas nauunaw tumulong ang School of Translators na ito sa pag-unawa ng Espanya sa mga African regions, no, at kalaunan nag-dominate din sila ng trade relations, no, sa Middle East, at kalaunan nga, no, yung pagiging superpower ng Spain na ipakita niya noong nakolonya tayo ng nasabing bansa. Kung kaya, mula sa Toledo School of Translators, madali mo na ring maiugnay, no, kahit paano yung siguro yung unang bahagi ng kasaysayan ng pagsasalin sa Pilipinas, no. Unang naisalin ang siguro napakahalaga ng doktrina Kristiyana, hindi lang siguro sa panitikan natin, no. So dito magsisimula yung pagpasok ng panitikang panrelihiyon at panitikang at pagsasalin, ano, kung saan isinalin, no, nung mga lumikha ng doktrina Kristiyana yung kanilang mga dasal, mga Latinong dasal tungo sa wikang Tagalog at wikang Kastila, no. So yung doktrina Kristiyana trilingual siya, tapos may dalawang uri ng paraan ng pagsusulat, na yung Romano alpabeto at saka yung baybayin. Sunod naman, yung una talagang malinaw at pagtatangka ng pagsasalin ay noong 1645 sa Meditaciones kung mga mahal na pagninilay na sadya sa sanktong pang-ehersisyon, o yung mga ito ay pagsasalin ng mga religious exercises ni San Ignacio de Loyola, no. Tinangka ito isalin ng isang Jesuitang pari sa karanasan naman din sa wikang Tagalog, no. At malinaw na itong pagsasalin na ito ay unang malinaw na pagtatangka, hindi lang pagtatangka, unang malinaw na hakbang, no, upang tiyak na maipalaganap, no, yung Katolisismo sa mas malalim na pamamaraan, no, hindi na lang sa pagmemorya ng mga dasal, kung hindi isa na siyang pagninilay-nilay, no, yung talagang nagre-reflect na yung mga tao, so magbabasa sila, no, o sasabihin ng pare, o ito yung ginawa ni San Ignacio de Loyola, ito yung kanyang pagninilay, tapos babasahin niya. So may parang okay rin, ano kaya yung pagpapalagay ninyo, no? May reflections din na nagaganap noon. Siguro natukoy ko rin itong mga panalangin pagtatagubilin sa kaluluwa ng taong naghihingalo, ay ito yung pagsasalin ng isang Pilipino, no, taga Batangas, tungkol sa mga dasal para sa, yun nga, naghihingalo ay nag-aagaw buhay na. So, dito naman itong bahagi ng pagsasalin na ito ay tangka o gawa ng isang Pilipino o isang Indio na naging maalam na sa wikang Kastila at Tagalog. So, ito rin ay pagpapakita na hindi talaga tayo mangmang, no, gaya ng tinuturing ng mga Kastila. Hindi tayo, meron tayong kasanayan at
Meron tayong kasanayan at kaalaman na matuto ng ibang wika at ang patunay nga nito ay yung pagsasalin na nagawa, no, ng Batanggenyo. Tas kalaunan, no, noong 1800s, yung mga salin ni Dr. Rizal o ni Dr. Jose Rizal, naging mahalaga rin siya upang maipakita rin yung kasanayan ng isang nakapag-aral naman, no? Ah, formal schooling. And at the same time, yung linguistic prowess ni Dr. Rizal, no? Sa kanyang mga ginawang pagsasali na may layon naman na mahikayat yung mga tao na meron na tayong ito yung nangyayari sa atin, hindi pwede nating gawin, no? Ito yung siguro sa aking sa pintaha mahalaga sa yugto ng pagsasalin, particularly during the Spanish colonial period, no? At syempre after nung kay Dr. Jose Rizal, marami ng uri o marami ng mga materyales na naisalin na nagsusulong talaga ng kaalaman sa konsepto natin ng kalayaan, sa medisina, sa iba't ibang bahagi pa, no, ng larang ng ating pamumuhay. Ayun. So ito yung sobrang maikli. So pinaikli ko lang talaga yung kasaysayan ng pagsasalin sa pandaigdigan at sa Pilipinas, no, dahil hindi naman nasasapat yung oras. Kaya talaga parang may promotion pa na mag-MA or PhD pagsasalin tayo para talaga mas matutukan natin yung kasaysayan dahil marami tayong makukuhang aral at makakabuo tayo talaga ng pagtingin na ang pagsasalin sa mundo at sa Pilipinas ay hindi lamang gawain ng isang bilingual at meron din siyang tunguhin at meron din siyang layunin na malinaw at hindi lang siya nakasentro sa usapin ng relihiyon, ano? O hindi sa ekonomiya, sa kalakalan, sa politika, sa kultura, etc., etc. So ang gawain ng pagsasalin, siguro sa unang bahagi na to, ang nais ko sabihin, ang gawain ng pagsasalin ay gawain para sa lipunan, no? Hindi lang siya nakapasa o nakapalagay, no, sa mismong akademikong larang ng pagsasalin. Yun. Tumungo na tayo sa ilan sa mga susing salita sa pagsasalin, no, bago tayo siguro ah magtalakay nung mga ilang teorya, no. So yung unang dalawa na mahalaga sa pagsasalin ay yung simulaang lengguwahe at o teksto at tunguhang lengguwahe at o teksto. So yung simulaang lengguwahe, ito yung tekstong isasalin sa at wikang nakasulat ng tekstong isasalin. No? So ito yung source text, kumbaga. Halimbawa, mamaya may mga exercises tayo. Yun yung ibibigay namin na material, yun yung simulaang lengguwahe natin. Pero kapag nagsalin na tayo, yung proseso, pag pinagdaanan na natin yung pagsasalin, yung end product niya, ito yung tunguhang lengguwahe. Na yung wika o yung tekstong nabubuo mula sa wikang o mula sa proseso ng pagsasalin. No? Usually, meron tayong format para mas madali natin makita yung pagsasalin natin. So, nasa kaliwang hanay, yung simulaang lengguwahe. Nasa kanang hanay naman yung tunguhang lengguwahe. No? Pwede tayong maglagay ng ikatlong column kung saan doon naman natin ilalagay yung ating mga notes, no? Tungkol sa ginagawa nating pagsasali, no? Minsan, pwede mong i-highlight, no? Dahil nga sa teknolohiya natin, no? Hindi na tayo talaga longhand magsali, no? Mas nagta-type na tayo. Pwede sa ikatlong hanay, isusulat mo yung notes ninyo o yung mga bagay na nahihirapan tayo or hindi pa natin kayang isalin pa right there and then. No? So, yun.
Okay. Sunod naman ay yung back translation yan. At mamaya yung relay translation. Sa departamento, maraming mga nag-email na mga mag-aaral tungkol sa pagpapasalin, no, ng mga formularyong medikal. So kadalasan ang nangyayari, nagpapasalin sila, tapos kalaunan hihingi sila ng isa pang katuwang na tagasalin. So halimbawa, nagpasalin sila sa akin ng formularyo para sa operasyon ng mata. Yan. So ako naman magsasalin. Mula Ingles, so yun yung SL ko, tungong Filipino o yung TL, no? Tapos kalaunan maghahanap sila ng isa pang tagasalin, halimbawa si Ma'am Ai, at ipapasalin nila, ipapa-back translate nila yung sinalin ko pabalik, no, sa source language or sa simulaang lengguwahe, no? Malinaw sa back translation na to na ito ay isang paraan para matiyak na naging matapat ang pagsasalin, no? At hindi siya makakalito. Ang problema lang minsan, um, hindi kasi natin, hindi sapat, hindi naman sa hindi sapat, pero isa lang kasi halimbawa yung mga salita na ginagamit natin sa halimbawa sa sa wikang Ingles, no, halimbawa yung isa kong concern dati nung pinagawa sa akin yung translation ng isang formularyo sa OB-gynecology, tinatalakay yung sex and gender. Sa atin, yung sex ay kasarian, ang salin ko rin naman ng gender ay kasarian. So mahirap na pag pina-back translate yan, may possibility na yung kasarian isalin siya as parehong gender, o may possibility na yung pagsasalin mo ng kasarian parehong sex, no? Ah, so halimbawa, yung ganung karanasan ko, kapag may sex and gender, sinusulat ko yung sex at kasarian, no? Na syempre, isa pa ring struggle yan, no, sa paano mo ba ipapaliwanag na magkaiba yung sex at gender kung sex at kasarian kapag pinasalin, no? So yun yung unang um una ring na bahagi, no, nung concern din ng back translation. Sunod naman yung relay translation. Ito yung paggamit ng higit sa dalawang wika sa pagsasalin, no? Halimbawa yung Cuentos de Juana ni Adelina Guerrea, isang manunulat, no, sa Negros, na ang wikang ginamit niya ay Kastila. No, may nagsalin ng mga Cuentos de Juana sa Ingles, tas kalaunan sinalin naman itong saling Ingles sa Filipino. Kadalasan, no, mababa yung pagtingin sa relay translation. Dahil nga, inaasahan na yung pagsasalin ay hindi na dumaan sa iba't ibang mga wika. No? Kung hanggat kaya, yung original o yung source, simula ang lengguwahe ay iisa lang, tapos yung tunguhang lengguwahe, iisa rin lang. Ngayon, syempre, dahil hindi naman inaasahan na tayo ay mga polyglot, no, at multicultural na rin at the same time, napakahalaga na ang relay translation ay isa ring uri ng translation, no? Hindi siya pwedeng isang tabi na para ay relay translation lang yan. Kasi sa katotohanan, yung Biblia, yung Quran, yung The Little Prince, no, noong Huwebes ay napatawag kami, dumalo kami sa isang munting salo-salo ng Departamento ng Linguistics. Kami ni
Dr. Petras, no? At dito nga tinalakay, parang sa kwentuhan nila, lumalabas na yung The Little Prince was written in English, French. Tapos, karamihan ng mga salin dito ay mula French tungo English, tungo sa iba't ibang mga wika na matatagpuan sa mundo. So, isa rin yung uri ng relay translation. And at the same time, siguro, hindi naman naging mababa o kaiba yung pagsasalin, no? Pero kadalasan talaga mababa, quote-unquote mababa, yung pagtingin natin sa relay o pagtingin ng nakararami sa isang uri ng relay translation na siyempre kailangan natin siyang labanan na sabihin na hindi naman mababa yung relay translation, so to speak, no? Dahil halimbawa sa Pilipinas na isang multilingual at multicultural na bansa, napakahalaga ng relay translation upang magkaunawaan tayo, no? At syempre yung gitnang wika ideally lagi ay Filipino, no? Para mas madali tayong magkaunawaan. At bilang maging pambansang lingua franca pa rin ang wikang Filipino. So yun po, no, yun yung dalawang siguro susing salita sa pagsasalin na may mga ilang concerns din, no? Sunod naman yan yung panghiram, no? Napaka ano nito, napaka delicate, sasabihin ko sana treacherous, no? Medyo parang alanganin, no? Kapag pinag-uusapan yung pagsasalin at panghihiram. Pero isa itong proseso rin na para mapalakas o mapayaman yung corpus ng wikang pambansa. At ito yung isa sa mga isa siguro sa malaking ambag ng pagsasalin sa pagdevelop ng wikang pambansa ay kapag hiniram na natin yung salita at eventually no sa pagpaplano at pangangasiwang pangwika, aangkinin na natin yung salita, no? Ito yung paggamit ng isang salita o ekspresyon mula sa simulaang wika o lengguwahe tunguhang lengguwahe, upang matugunan ang kawalan ng salita, no, yun yung una, o kaya para makamit ang isang stylistic effect, no? So halimbawa yung nakasulat dito kay Barbaridad, no? Doon sa ang dalawang donya ni Sanoli Mitangere, si Donya Victorina at saka si sino ngayon? Donya, hinahanap ko patuloy. Basta yung dalawang donya, Sanoli Mitangere. Maganda hindi mo, kung halimbawa sinalin ito sa wikang Filipino, madalas yung ginagamit ng mga donya na ito ay yung kibarbaridad o what barbarous thing, no? Ano mang uri ng pagiging barbar. Ayan, sorry. Salamat, Professor Tan yan. At saka si Sir Locencio. Si Doña Consolacion at saka si Doña Victorina. Yung nag-aaway sila lagi. Tapos lagi-lagi, no, may nagsabi, kibarbaridad. No? Yung stylistic effect dito, para may assert mo na nagpapanggap na Kastila, yung si Doña Victorina, lagi siyang gagamit ng mga Spanish words, no? So, hindi mo isasalin yung kibarbaridad para lang mas makita at mas magkaroon ng added flavor. Halimbawa, added layer, no? Si Doña Victorina sa kanyang character sketch, no? Meron din mga salita, no, na nahihirapan tayong isalin. No, halimbawa, sa karanasan ko, no, may pinasalin ang Commission on Human Rights tungkol sa climate change, no? Siyempre, ang translation nito ay pagbabago ng klima. Pero sa material na pinasalin, iba yung iba't iba yung gamit ng climate change. Kung kaya siguro halimbawa ako, dahil wala pang tiyak na salita na sasakop o magiging katumbas noong salitang climate change sa iba't ibang dana, sa iba't ibang gamit nito, pinanatili ko o hiniram ko yung salitang climate change muna, no? At umagri naman yung nagpasalin na, o sige, panatilihin natin muna yung climate change. Kaya rin may emphasis sa muna
Kasi sabi ko, kapag kinailangang isalin ito ulit, o i-edit, baka meron ng makakasalita o parirala na makakakuha nung ganap na kamalayan tungkol doon sa climate change. And then, pwede na natin siyang gawin. No? Pwede na natin siyang gamitin. Yun. Pero kung wala talaga, ay panahon na para angkinin no, yung salitang climate change. Sunod naman ay panghuling salita na yung pseudo-translation. Ayan. Maraming mga translators na minsan mataas ang tingin sa sarili at nagtatalaga na, uy, ayan ay pseudo-translation lang. So, malaki, mahalaga na paano ba natin matutukoy yung isang pagsasalin na isang mala pagsasalin lamang o pseudo-translation. Na ito yung teksto na inaakalang salin sa simula, subalit sa mas malalimang pagbabasa at pag-aanalisa ay hindi pagsasalin. Matutukoy ito, so isang proseso para matukoy natin yung pseudo translation ay yung pag-aaral ng socio-cultural context ng akda. Although, minsan, yung adaptation, tinuturing siyang pseudo-translation. Pero kay Newmark, hindi naman siya pseudo-translation. No? Isa siya talagang pagsasalin. Inaayon lamang nga yung kultura o yung konteksto doon sa tekstong ginagamit. So yun yung 6 na salita para sa pagsasalin na may kaakibat na mga usapin din tungkol sa pagsasalin. Tungo na tayo doon sa ilang lapit sa pagsasalin. So meron akong 3 nakalista rito, si Jacobson, si Dryden, at saka yung kay Newmark, no, na mga lapit sa pagsasalin. Pero water break lang. Sa modelong Jacobson, no, inuuri niya yung pagsasalin sa 3, intralingual, interlingual, and intersemiotic. Samantalang pag-uuri ito ng pagsasalin, may aayon din natin ito bilang isang lapit, no? Halimbawa, sa interlingual kung saan ang pagsasalin ay gumagamit lamang ng iisang salita o isang wika. Maaari mo siyang ituring na pagpa-paraphrase, no? O siguro sa kultura natin isang uri ng for the lack of a better term, pagmamarites, no? So halimbawa, yung intralingual translation kadalasang nangyayari ito ng mabilisan. Pag nagbabahagi ka ng isang impormasyon sa kausap mo, kadalasan pasalita ito, um, inaano mo siya, inaayon mo siya doon sa lengguwahe o sa wika na komportable ka, no? Halimbawa, uy, nakita mo ba yung babae kanina? Ang lakas ng pagkadulas niya, no? Ang dulas kasi ng sahig. So yung intralingual translation doon, pwede mong isalin yung dulas, pagkadulas sa paglagapak, no? Pagkatalisod, no? At lahat ng iyon, samantalang tumutukoy sa isang tao na natumba habang siya ay nakatayo at natumba siya, may iba't iba namang quote-unquote gravity ng pagkatumba, no? O yung paraan ng pagkakatumba, pwedeng nadulas, nadapa, natalisod, lumagapak, no? Ngunit ito pa rin ay isang uri, no? Isang uri pa rin ng pagsasalin kung saan mas nagiging appropriate na o mas nagiging quote-unquote mas nababasa o mas nakikita mo yung kilos, no? O yung imahe ng isang bagay, mas spesipiko na siya, no? Yung isa pang uri ng pagsasalin ayon kay Jacobson at maaaring isang lapit na rin ay yung interlingual translation. No? Dito pumapasok yung kadalasan nating pagtingin sa pagsasalin per se, no? Na meron kang dalawa o higit pang wika, no? At ito yung madalas na
nangyayari sa pagsasalin. Talagang very interlingual tayo. So, dito tinitignan natin yung ano ba yung layon mo ng pagsasalin, ano yung lapit mo. Ito ba ay magiging matapat ka, salita sa salita, o kaya ay malaya, no? Depende kung ano yung nais mong lapit sa interlingual translation. Samantala, yung intersemiotic translations naman, yung uri ng pagsasalin, ay pagsasalin mula sa isang form tungo sa iba. So halimbawa, pwedeng yung isang maikling kwento o isang epiko, no, ay isalin mo siya at maging isang dula, no? So, titignan mo rin kung paano yung daloy, no? Susundan mo ba yung forma ng mga linyahan sa isang epiko o sa isang tula o lalapatan mo siya ng dagdag na salita kumbaga o dagdag na ayan at medyo tight na yung schedule. Dagdag na salita o babawasan mo ba siya ng salita? No? So, yung intersemiotic translation naman, isang uri din siya o isang lapit din siya kung saan yung tagasalin meron siyang creative freedom na bawasan, dagdagan o iayon yung simulaang lengguwahe o yung teksto tungo sa kanyang tunguhang teksto o lengguwahe. At makikita mo kung anong klase o anong uri na yung pagsasaling mangyayari. No? Halimbawa, magiging malaya pa siya, matapat, adaptasyon na ba siya, etc. etc. No? Usually, sa intersemiotic translation, nangyayari isang uri na siya ng adaptasyon, na ina-adapt mo na siya. No? Batay dun sa form mo, sa genre, at sa kulturang ginagalawan. No? So, yan. Sunod naman, yung isa pang lapit ng pagsasalin, si Dryden, isa siya sa mga naunang tagasalin o ng mga teksto mula sa wikang Ingles, mula at tungo sa wikang Ingles. No? At hinati niya ito sa tatlo. No? So yung una, yung metaphrase, kung saan talagang word by word yung pagsasalin. No? Kailangan masalin mo yung bawat salita at bawat linya. Samantala, yung paraphrase, sense for sense, ano yung kahulugan? Isasalin mo yung mismong kahulugan. At ang emphasis sa paraphrasing ay kailangan buhay ang kahulugan pero sa ibang paraan. No? Halimbawa, 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 may nakaabang na buwaya sa kanto ng Marcos Highway at Imelda Avenue. So word by word translation, no, may nakaabang. There is, tapos yung nakaabang, there is waiting, may nakaabang na buwaya, there is waiting an alligator or a crocodile sa kanto at the corner of Marcos Highway and Imelda Avenue. Sa paraphrasing, so paano may pa-paraphrase yung may nakaabang na buwaya sa kanto ng Imelda Avenue o kanto ng Marcos Highway at Imelda Avenue. So sasabihin mo lang doon na may MMDA o may Blue Boys o kung anumang uri no ng isang pulis na nangungutong, no. May pulis na nangungutong sa kanto ng Marcos Highway at Imelda Avenue. So yung sense for sense, yung buwaya na sa kultura natin, no, particularly sa urban Manila area culture, ano siya, yung tungkol siya sa mga
yung mga traffic enforcers na humingi na lang ng lagay, no? Yun. So, yun yung isang halimbawa ng metaphrase and paraphrase. Sa imitation naman, malaya ang tagasalin sa sariling interpretasyon. So, halimbawa, kung ang salin nung yung interpretation ng tagasalin sa buwaya ay vicious animal. No? There is a vicious animal at the corner of Marcos Highway in Melda Avenue, or there is a vicious animal at the corner of the streets, or at the corner of whatever, or dahil si Marcos yun at si Imelda, there is a vicious animal inside Imelda Marcos, no? Depende yun, no, sa paano i-interpret ng tagasalin yung ganoong statement, no? So, yun din yung isang halimbawa, no, ng imitation sa modelong Dryden naman. No, talagang malaya yung tagasalin sa kanyang akda. Ngayon, siguro ito yung mas paglalaanan ng pansin, no, na ngayong umaga, yung lapit sa pagsasalin, yung kay modelong Newmark. Sa modelong Newmark, talagang tinuturing niya yung dalawang wikang kabilang doon sa pagsasalin. Simula ang lengguwahe at tunguhang lengguwahe. At parang hugis V, yung presentation niya nitong iba't ibang lapit sa pagsasalin, no? So, sansalita sa sansalita, literal, matapat, semantiko, komunikatibo, idiomatiko, malaya at adaptasyon. So, letter V siya dahil makikita natin na yung pinakamalapit at pinakamalapit sa simulaang lengguwahe ay yung sansalita sa sansalita, word for word. No? Sa tunguhang lengguwahe naman, adaptasyon. Tapos palayo siya ng palayo. Halimbawa yung simulaang lengguwahe, lumalayo na o yung literal sa simulaang lengguwahe, gayon din yung matapat, at pinakamalayo niya ay yung semantiko. Tapos yung komunikatibo naman, ang pinakamalayo sa tunguhang lengguwahe. Tapos naging idiomatiko, malaya at adaptasyon. Kadalasan, kapag may nagpapakomisyon ng pagsasalin, yung pagsasalin nauuwi yan sa literal, matapat, semantiko, komunikatibo, idiomatiko. Ito yung 5 na kadalasang ninanais naman nagpapakomisyon sa pagsasalin. No? Yung parang, oh, ikaw bahala. Gusto mo ba ng matapat? Go matapat. Gusto mo bang semantiko? Go semantiko. No? Yung question na lang, para kanino o para saan yung pagsasalin? Kung ang gusto ng nagpapasalin ay maging matapat doon sa mensahe ng simulaang lengguwahe, so mamimili ka na lang sa matapat at semantiko o minsan literal pa nga. Kung ang layo naman ng pagpapasalin ay tungo sa mga gumagamit, then nasa komunikatibo o idiomatiko iyan. Ayan. So, tignan natin yung unang dalawa, sansalita sa sansalita, no? At saka yung literal. Ayan. So, pagtutumbas ng bawat salita, no? So, kailangan tumbas, ano yan, word for word, no? Maaring magamit, ito, ang sansalita sa sansalita ay maaring magamit sa panimulang pagsasalin. Kung gumagamit tayo ng Google Translation, nandito yan sa dalawang antas na yan. Hindi nakakaya pa ni Google Translate yung idiomatic translations kasi. Yan. So, halimbawa, raining cats and dogs. Raining, umuulan, cats, pusa, and at dogs, aso. Literal na, sansalita sa sansalita. No? So, meron kang 1, 2, 3, 4 words mula sa SL at 4 words mula sa TL. Ngayon, kapag sinalin mo na, pag lumipat ka naman sa literal na pagsasalin, ito yung pagsasalin sa pinakamalapit na tumbas sa gramatika ng TL. Hindi mo pa rin ikinocontextualize yung pagsasalin mo. Basta nakafocus ka lang kung ano yung gusto mong isalin.
No? Nakafocus ka lang doon sa material mo. So, raining cats and dogs. So, umuulan dahil may S na dito sa cats at sa dogs. Maglalagay ka na ng grammatical equivalent nun. So, meron kang ng mga, or actually mali pa nga ako rito. Umuulan, mga pusa at aso. No? Dito makikita mo na tumutuon na yung salin sa TL, sa grammatical aspect ng TL, subalit hindi mo pa rin makontextualize yung ibig sabihin ng raining cats and dogs, no? So, isa pang halimbawa yung I went to the market to get fruits. Ako ay pumunta sa market palengke. To is para to get, kumuha ng prutas o ng prutas. Siyempre, pag tinignan natin ito, napakaliteral. Hindi ka naman, unless meron kang tindahan, no, ng mga prutas sa palengke, pwede kang kumuha. Pero kung ikaw yung bibili ng prutas, hindi ka pwedeng kumuha na lang basta-basta, no? So, pwedeng, halimbawa, isasalin mo siya sa isang matapat, sa susunod, no? Sorry, di ba? Ayan, matapat o semantikong paraan, pumunta ako sa palengke para bumili ng prutas. No? Ganyan yung salin. Ngayon sa matapat, pasensya na, no? At naibaba ang letter T sa matapat. Ito ay pagtatamka ng pinakatumpak o pinakawastong kontekstual na kahulugan, no? At umaayon, sumusunod sa gramatika o estruktura ng TL at sumusunod din sa patakaran, no? Parehong sumusunod at umaayon, no? So halimbawa, sa matapat na salin ng raining cats and dogs, malakas ang ulan, no? Sa semantiko naman, estetiko, aesthetic, no? Di ba, usong-uso yung, aesthetic. Ganyan sa social media natin ngayon. Sa mga Reels and Facebook, sa mga TikTok, no? So, dito sa semantiko, mas aesthetic yung tinitignan sa pagsasalin. Na syempre, nandun pa rin yung contextual na kahulugan, no? At pag-iiwas ito sa paulit-ulit gagamit ng salita. At mas may laya sa paggamit ng salita at espasyo para malikhain, no? So, raining cats and dogs, labis na ang pag-ulan. So, makikita natin sa unang apat na halimbawa, present yung konsepto ng ulan. No? Sa sansalita, yung raining, ang turing niya ay verb. No? Pero sa matapat at semantiko, pangalan na siya. Malakas ang ulan, labis na ang pag-ulan. No? So, nagbabago na rin kahit yung mas umaayon sumusunod sa gramatika o estruktura, no? Yung matapat at semantiko. Sa sunod naman, sa komunikatibo, kung babalikan natin yung modelo sa modelo, mas makikita natin na yung komunikatibo at idiomatiko, nasa tunguhang lengguwahe, mas nakakiling na sila doon. Ayan, nakatuon sa TL na may layong madaling maunawaan ng mamabasa ang mensahe nakatuon sa TL ang mensahe ng SL. So, syempre, ang focus naman dito yung maunawaan ng reader mo. So, sa komunikatibo, raining cats and dogs, pwedeng bumabaha na, no? Na syempre, very parang process-oriented na siya or sobrang lakas na ng ulan yan. No? O maladelubyo na. Tapos sa idiomatiko naman, isinasalin ang mensahe, kahulugan o diwa ng teksto. Hindi ko alam po ba't nagdidikit-dikit ang aking mga salita.
at inaangkop ang teksto sa anyo ng TL at habang tangan ang mensahe ng SL. No, pwedeng sobrang lakas ng ulan, raining cats and dogs, pwede mong sabihin na, uy, malayolanda na ang ulan. Halimbawa, kung ang target audience mo ay mga nasa Eastern Visayas. Kung nasa Metro Manila, malaondoy na ang ulan, no? O ganoong bahagi, yung talagang continuous na malakas yung ulan. Ayan. Samantala sa Malaya, wala nang kontrol o panuntunan kung paano niya isasalin at nilalayan ng sasalin ang naisabihin sa SL, no? So halimbawa sa idiomatiko, malayolanda na ang ulan. Dito sa malayang salin, no, hindi na makita ang kalsada dahil sa taas ng baha. Ayun, no? So, pwedeng sinasabi mo na lang, no, ini-infer mo na lang na ganito yung tindi ng lakas ng ulan. Sa adaptasyon, kanina nabanggit ko yung pseudo translation. Isa siya sa usually biktima ng pseudo translation, ano? Pero para kay Newmark, isa pa rin siyang uri ng pagsasalin o isang lapit sa pagsasalin. Ito yung pinakamalayang anyo ng salin at pagpapalit ng cultural realities ng SL sa TL. No, madalas na napapanatili ang tema, tauhan at daloy ng kwento, usually sa adaptation. Pero yung socio-cultural aspect niya, nagbabago na. No? So, halimbawa, pag sinabi, no, November 1 is All Saints Day, sa Pilipinas ang ika-1 ng Nobyembre ay Undas. No, hindi natin isasalin yung All Saints Day na araw ng lahat ng mga santo. Sa atin, sa kadalasang kulturang Pilipino, ang November 1 ay araw ng mga yumao na sa mga mahal sa buhay, no? Ilan siguro sa mga kilalang adaptations ay yung mga dula na sinusulat ni Dr. Vlad Gonzalez, no? Yung pinaka-favorite ko dito yung Elevator Action na tungkol pala sa kalaunan, no, inilapat niya tungkol sa mga desaparecidos, no? Pero yung original na text ng pinagmulan ay may nawawalang tao, no? Pero hindi siya desaparecidos. So doon isang halimbawa ng cultural reality natin na may nangyayaring sa pilikang pagkawala, no? Ayun. So yan yung 8 halimbawa. So babalikan lang natin ng mabilisan. So, yung sansalita sa sansalita, ito yung pagtutumbas ng bawat salita. Literal, pagsasalin sa pinakamalapit na tumbas sa gramatika ng TL. Yung matapat na ayan, unti-unti nang nagiging SL itong matapat at semantiko, yung contextual na kahulugan. So semantiko yung aesthetic value o aesthetics ng translation nang hindi mo isinasagkang yung um, sense, no, o yung kahulugan ng salita. Tapos komunikatibo naman, yung TL na may layong madaling maunawaan. Ayan, tapos idiomatiko yung mas kumikinig ka talaga sa mensahe, so malaya kang magsalin. Tapos yung malaya, nag-i-infer na, may inference na tungkol doon sa pagsasalin mo. No? Tarang, as adaptasyon talagang, inilalapat mo na lang yung cultural realities ng SL, pagpapalit rather ng cultural realities ng SL sa TL. So ito yung ilan sa mga lapit sa pagsasalin. Ngayon, dahil tayo kalaunan ay magsasalin, merong ilang mga panuto o may ilang mga pamamaraan sa paghahanda sa pagsasalin. Noong una, pag naghahanda sa pagsasalin, ikaw o tayo bilang mga pagtagasalin, kailangan na maalam tayo sa simulaang lengguwahe at tunguhang lengguwahe. For obvious reasons, no? Baka magkamali ka ng pagsasalin sa ginagawa mong pagsasalin, no? Halimbawa, iba pala, no, yung halimbawa yung magkalumetmet ng Ilocano, pagkalumetmet, kahit ako nakalimutan ko na yung kahulugan yun. Mamaya sabihin ko,
kuripot. Pero hindi pala siya kuripot, no? Matipid siya. No, yung pagka lumitmit yung parang kung hindi ako nagkakamali yung parang tight, no, yung tight sa pera. No, mamaya ang salin mo doon ay kuripot, di nagalit yung mga Ilocano kasi ang turing nila sa sarili nila ay matipid, no, hindi kuripot. No, so yun, no, yung essential diyan, no, kailangan maalam ka sa parehong wika. Pangalawa, mahalaga na mabasa muna natin ng buo yung tekstong isasalin. At hindi lang siya dapat humihinto sa nabasa. Kailangan naunawaan, di ba may typo error pa ako, naunawaan ang tekstong isasalin. No? Mahalaga yung pagkaunawa dahil in a way, no, matutukoy natin ano yung nais bigyang kahulugan o bigyan ng sense, ano yung mensahe ng tekstong isasalin. No? At matapos mong mabasa at maunawaan, makakapili ka na ng lapit sa pagsasalin. No? Pangatlo, mahalaga na nakapagsaliksik tayo tungkol sa tekstong isasalin at sa autor ng teksto kung mayroon. Lalo na sa pagsasaling pampanitikan, napakahalaga ng pagsasaliksik doon sa teksto, no, yung yung milieu noong panitikan na isinasalin natin. Kasi kapag hindi natin naunawaan o hindi natin binigyang saysay yung milieu ng teksto, mababaliwala ang mga ito. At pang-apat, no, kailangan na matiyak natin yung lapit na gagawin natin sa pagsasalin. Kasi minsan, maaaring magbago, no, yung pag nakaupo ka, ay, literal ko sasalin yan. Tapos, ay, mali, parang mas gusto kong komunikatibo. So, magkakagulo yung mismong salin mo. Siguro, hindi ko na lang naisulat dito, pero mahalaga na maglaan tayo ng isang sapat na oras. No? Sapat na oras para magsalin. So, halimbawa, kung magsasalin tayo ng isang buong libro, pwedeng tilad-tila rin natin yung libro at magtakda tayo ng oras para at least alam natin na kapag nagsalin ako, kunwari, nagsalin ako nag-iisip ako ng libro, halimbawa ng A Nation Aborted ni Kibayen. Dahil makapal siya, 5 pages per day. Pero yung 5 pages na yon 2 hours a day. At ideally nga, meron tayong oras na halimbawa 7 to 9 p.m. Para alam, no, physically, mentally, no, na magsasalin na ako, ito yung paraan ko ng pagsasalin. Alaunan, magiging marker din natin yan kung paano nga natin isasalin. At syempre, mahalaga rin na kapag nagsasalin tayo, meron tayong diksyonaryo monolingual at bilingual. Mahalaga yung monolingual at bilingual dictionaries para makita natin ano ba yung tamang salita para sa pagsasalin na ito. No? At malaman din natin yung grammatical structures ng bawat wika. Pangalawa, mahalaga na may tasauro kasi para maiwasan natin yung paulit-ulit na gamit ng isang salita. No? Sa komunikatibo, sa semantiko yata itong lapit na ito na napakahalaga ng tesauro. At pangatlo, syempre, kung magsasalin tayo, maging masinop tayo sa pagsulat. No, halimbawa yung KWF, naglabas sila noon ng manual sa masinop na pagsulat. Ganda itong maging gabay para sa pagsasalin. So, ayun lamang siguro muna yung panimulang bahagi no, ng pag-aaral ng pagtalakay sa pagsasalin. At maaari ko na sigurong ipasa sa susunod na tagapagsalita no, yung paksa ng